our topic is Future Ready Leadership Training. Ito yung mga training na pwede sa magiging future leader. So, ganon. And our rationale in this training plan, why we do this training plan, because in our world, in our generation right now, is nasa mundo tayo ng technology. Yung mga kaalaman sa computer ay isang critical, no, nakasanayan para sa mga empleyado at sa mga namamahala na rin. So, kailangan manavigate tayo sa mga digital na system, no, para rin ito sa atin kasi ang more on technologies tayo ngayon, no? So, kung hindi ka advanced, wala kang knowledge when it comes technology, so, hindi ka magiging effective right now. Kasi, mapapabagal yung work system ng isang organization. Ito yung aming training. Nais naming mapabuti yung mga kasanayan na mga basic knowledge, basic skills about technology. Kasi, ito yung mga basic skills na dapat meron ng isang empleyado. Someday, hindi ka man sa computer ma-assign, pero at least meron kang knowledge about computer, kung paano gawin yung mga paperworks na yan through Excel, Microsoft, or Word man yan, or PowerPoint presentation man yan, may knowledge ka. Kasi, sa panahon ngayon, dyan umiikot ang mundo ng mga empleyado. So, nasa ating mga HR someday, hindi natin alam ano man maging papel natin sa isang company, sa isang organization. Dapat, alam natin kung ano ang basic skills about technology. So, kaya ito yung focus ng aming training. Nais naming hindi mas mapalawak or mas mapabigyang diin pa yung kaalaman ng mga third-year student na nasa kursong Human Resource Management. Tapos, meron kaming training objectives. So, sa training objectives na yun is meron tatlo. Ito yung understand the significance of technical and leadership skills in HRM. Tapos, meron pa. Pangalawa is develop essential computer literacy skills. So, dito yung tuturuan sa training na to kung paano gumamit ng mga computer or mga gadgets. Kasi, bilang HR or leader, kailangan talaga yun sa panahon natin, kailangan natin ng mga computer. Kahit sa ang trabaho pa, papasukin mo, kailangan talaga ng gadgets. So, kailangan din aralin. So, tapos meron pa is enhanced leadership skills. Katulad na lang ng effective communication. Kasi bilang isang future leader, kailangan mong magkaroon ng effective communication. Why? Kasi nga, iba't ibang tao ang makakasalamuha mo. So, which is, kailangan nating maayos or matutunan kung paano makipag-usap sa tao ng tama. Methodology. Meron kami dalawang methodologies. Ito yung lecture method and workshop. Target na participants is 60 participants ng third year of PSU Brooksborn with the major of Human Resources Management. Meron po kaming tatlong training programs dito na pwedeng maaaring matuto yung 60 participants student ng PSU Brooksborn. Ito po yung technology training at saka leadership training bago soft skills training. Ito po yung mga training na nakikita namin na kailangan ng mga future leader. Una po is technology training. Sa technology training is tuturuan ka kung paano gumamit ng technology. Kung paano gumamit ng computer, gumawa ng online platforms, and operating system, and etc. Tapos po, technology in the workplace. Yung technology in the workplace po, ito yung ma-enhance yung productivity, collaboration, efficiency, and innovation by automating tasks, supporting remote work and improving data management and fostering employee development. So, sa learning management system po, ito po yung makakatulong sa isang organization na gumawa ng effective plan and implement and control the use of technology to enhance operational efficiency, innovation, and overall performance. So, pag sinabi po natin remote working setup, ito yung paggamit ng employee ng technology sa bahay lang. Ito yung work from home, ito yung nagtatrabaho sa bahay, na nag-o-offer sila ng flexibility and cost saving while requiring effective communication and time management. Leadership training, ito yung training individual na syempre ang natin ngayon is future leader. Kailangan mong matutunan yung kung paano ka makisalamuha sa mga iyong teammates, mga ka-teamwork mo, tapos magkaroon ka ng confidence. Kailangan natin yung confidence bilang isang leader. Kasi pagdating sa isang leader, kailangan mo malakas yung loob mo. Kasi kailangan mo kausapin yung mga
ka-group mates, ay ka-teamwork mo na ganito ganyan. Kaya kailangan ng confidence. Tapos kailangan din ng inspired team. Bilang isang leader, kailangan ma-inspire yung team mo na gumawa or magtrabaho ng maayos. Kasi nasa leader yan eh. Pag hindi okay yung leader, hindi din okay yung mga teammates mo. Kailangan talaga ng good leader tapos ma-inspire talaga sila para maayos at maganda yung trabaho. Leadership training po, meron yan tatlo. Yung isa is preparing for managerial rules. Ito yung decision making. Bilang isang leader, kailangan mo mag-desisyon. Kaya kailangan mo mapagandaan or maisip kung ano ba dapat ang desisyon. So, bilang isang leader, nasa iyo lahat ng desisyon. So, yung teamwork mo is susunod lang sa'yo kasi ikaw yung leader. Tapos isa naman is strategic thinking. Ito yung mga pag-analyze ng situation. May ability ka, kailangan magkaroon ng ability to analyze the situation. Tapos isa naman is decision making. So, bilang sabi ko, decision making, bilang isang leader, kailangan mo matutunan kung paano mong tamang decide, pag-decision sa ano, kasi nasa iyo ang decision at susundin lang ng group teamwork mo, pag-grupo mo. So, the next is the soft skills training. So, pag sinabi po natin soft skills training, ito yung mga basic na mga skills na dapat meron ng isang leader, ang isang empleyado. First, dito yung pakikipag-usap, yung communication mo, yung pakikipag-teamwork mo, yung pagiging adaptability mo, yung pananaw mo doon sa problema na paano ito maayos. So, yung other term, yung problem solving, dapat meron ka noon. At yung emotional intelligence, dapat meron ka rin noon. Another skills is yung communication skills. Sa communication skills, bakit kailangan natin talaga to bilang isang HR someday o bilang isang employee o pagiging isang leader? Kasi, ikaw yung magiging, as an HR, ikaw yung bosses ng empleyado mo. So, dapat good ka dito talaga sa communication skills. Sa communication skills kasi, siya yung tumutukoy doon sa kakayahan. Kakayahan mo na mapahayag ng maayos at ng malinaw yung impormasyon sa co-workers at sa ibang empleyado. No? Magaling kang makinig sa kanila, sa opinion nila, negative man to or positive. Magaling ka makipag-ugnayan sa kanila. So, dapat hindi ka man magaling, at least may knowledge ka kung paano ka makipagsalamuha sa kanila, sa salita man ito, sa sulat man yan, sa mga hindi verbal na mga signs man yan, yung tawag nito kung na empleyado ka man someday na hindi makapagsalita or bingi or bulag. So, dapat may knowledge ka rin doon kung paano ka makipag-communicate doon sa kanya. No, yung mga halimbawa sa soft skills, ito yung pagiging matatag mo. Pagiging may pag-asa, pagiging mapagbigay, mapagpatawad din. Kung ikaw ay isang leader, dapat mapagpatawad ka rin. And of course, mapagkakatiwalaan. And this is the program activity metrics of our training plan that we will conduct on December 6, 2024. And this is the one whole day activity. And this activity is divided into the 4 topics. And the first 2 topic is in the morning, and the second 2 topic is in the afternoon. So, yung first topic po sa umaga is the introduction to future ready leadership, at yung pangalawa po is technical skills development. Before ng program, nagkaroon po ng budget plan. So, budget plan po namin, here we have particular sa table, number of quantity, unit price, at yung total amount ng price. So, sa particular, we have mga snacks. Siyempre, kailangan po namin pamerienda ang aming participants, guests, and staff. So, we have participants, 60 participants, and the unit price here is 50 pesos. So, 50, total of budget that we need is, for snack, is 3,000 pesos. And for lunch, so, sa 60 persons, nag-budget po kami ng 150 pesos. So, sa 60 na tao, ang 150, yung total niya po is 9,000 pesos. So, yung supplies and materials, so, wala na daw po yan, blanco, libre na ng mga facilitators. Okay. And in certificates, meron 60 pieces. Sa 60 pieces na to, yung unit price niya is like 10 pesos. And the total price here is the 600 pesos. So, yung ballpen po na gagamitin is provided din ng facilitators, ng mga staff, ng organizer.
is 60 pieces din siya. Yung 60 pieces, yung ballpen po na na-provide is at 8 pesos. So, yun po ay naghahalaga ng 480 pesos sa 60 piraso. Souvenirs. Sa souvenirs po na to, souvenirs, token, sa mga gift speakers, meron, number of quantity of souvenirs is 10 pieces. So, nagkakahalaga po ng 150 isa. So, sa 10 na souvenir, sa tag 150, so, meron pong total price na 1,500 pesos. Sa bond paper po na aming nagamit, shorts, so, 2 rim, yung aming binili. At ang unit price po niya kada isa is 210 pesos. So, sa dalawang rim na bond paper, nagkahalaga po ng 420 pesos. At ang grand total ng aming budget plan ay umabot po ng 15,000 pesos. And that's all. Thank you.